Ako si Adong, 67 anyos, ang tinaguriang Manong Hunyango ng Negros. Hindi ako ganong kilala sa bayan namin. Ayoko rin namang makilala bilang antingero, kaya nga matagal kong inilihim ang karanasan ko sa anting-anting. Pero ngayon ay naglakas loob akong ibahagi sa inyo para na rin kapulutan ng aral. Napaglipasan man ang panahon ng kwento kong ito, pero ang nakatagong lihim ay nananatili sa isipan ko at ngayon ay gusto kong ibunyag. Sa totoo lamang kapag may agimat o anting-anting ang isang tao, dapat ay inililihim lamang ito o tinatago. Hindi dapat ipinagsasabi dahil pwede kang traidorin ng mga katulad mong antingero na may inggit sa kakayahan mo. Sa lugar kasi namin noon, antingero sa kapwa antingero ang nagkakasubukan ng lakas, lalo na yung may malalakas na agimat. Gustong gusto silang subukin ng kapwa nila, nagtatangan ng malakas na agimat. Kaya naman noong magkaroon ako ng anting-anting, hanggat kaya ko itinatago ko ito sa aking pamilya. Pero kapag nangangailangan ng tulong, tumutulong ako sa abot ng aking makakaya at walang hinihintay na kapalit. Hindi ko nababanggitin pa ang tunay na pangalan at ang lugar na pinangyarihan ng kwento kong ito, para na rin sa proteksyon ng mga taong involved dito. Gusto ko rin paalalahanan ng mga nakikinig na huwag ng pamarisan o huwag akong pamarisan dahil sa tingin ko'y mali ang aking ginawa. Mali na inilagay ko sa aking kamay ang batas. Kung bakit at paano nangyari ay hayaan yung simulan ko ang aking kwento sa kung paano ko nakuha ang mutya ng Hunyango. Sa pagkakatanda ko'y 18 anyos ako noon. Nangangahoy ako sa gubat para gawing panggatong. Mahirap lamang kasi ang buhay namin sa probinsya. Pero kahit na ganoon ay nakakaraos kami sa buhay dahil ang pangangailangan namin ay nakukuha namin sa paligid. Tulad na lamang ng mga panggatong. Nang maibugkos ko na ang mga kahoy na nakuha ko ay naganda na rin ako sa pag-uwi. Pinasan ko sa balikat ang mga kahoy at nagsimulang maglakad palabas ng gubat. Walang ano-ano'y may nadaanan akong punong kahoy na may mababang sanga. Magandang gawing puluhan ng itak ang kahoy na ito, kaya naman naisipan kong pumutol ng maiksi sa sanga. Iniwan ko muna yung mga panggatong at hinugot ang itak na nakasukbit sa aking baywang, pero bago ako makalapit sa nasabing puno ay naggalawan ng mga tuyong dahon sa gawing ugat nito. Napataras ako sa takot sa pag-aakalang ahas ang nasa ilalim ng mga naimbak na tuyong dahon. Kumuha ko ng mahabang kahoy mula sa mga panggatong na napulot ko at pagkatapos ay sinundot ang mga tuyong dahon para itaboy ang ahas na naroon. Nagulat na lamang ako nang biglang tumakbo ang isang katamtamang laki ng Hunyango na nagtatago roon. Ay pambihira, Hunyango lang pala. Akala ko ahas na. Bulalas ko pa habang nakahawak sa tapat ng aking dibdib. Ang bilis ng kabog nito dahil sa sobrang pagkabigla. Akala ko'y kumpol na mga dahon ang nasundot ng kahoy na hawak ko. Hunyango pala. Hindi agad mapapansin dahil nagiging kakulay ng Hunyango ang mga bagay na nadidikitan nila. Napapailing na pinutol ko na lamang ang maliit na sangambala kong kunin. Nang tuluyan kong maputol ang kapirasong sangay na hulog ito sa mga tuyong dahon. Nang pupulutin ko na ito'y doon ko napansin na nakaumbok na lupa sa tabi ng mga tuyong dahon na yon. Dala ng kuryosidad ay marahan kong hinawi ang mga tuyong dahon na nakaibabaw sa lupa. Marahan kong hinukay yung umbok ng lupa gamit ang aking itak. Sa patuloy na paghuhukay ay bumungad sa akin ang mga tipak ng itlog o yung shell ng itlog na napisana. Ganito pala maglimlim ang mga Hunyango, ibinabaon nila sa lupa. Bulong ko sa aking sarili. Napansin ko ang isang itlog na hindi napisa, parang matagal na itong nakabaon doon dahil marumi na. Pero mahalata pa rin itlog ito dahil sa hugis at kulay. Dinampot ko yun at agad na napakunot ang noo. Paano'y matigas ang itlog na parang bato. Agad ko itong ipinuna sa damit ko bago ito muling tinignan ng maigi. Pinisa at pinagulong sa palad pero hindi pa rin ito napisa
Para itong bato pero hugis itlog. Aba, mukhang mutya ang isang ito ah. Siguro sa tagal ng panahon ay tumigas na ito at tuluyang naging abo. Patignan ko nga kay Manong Aping. Bulalas ko bago ibulsa ang bato. Pag-uwi ko sa amin ay isinilansan ko na ang mga kahoy. Yung malalaki ay sinibak ko na rin kaya nawala na sa isip ko ang tungkol sa napulot kong bato. Naalala ko na lamang ito nang maglaba ko. Nang sumunod na araw ay pinuntahan ko na si Manong Aping. Saktong palabas siya ng kubo kaya tinawag ko na lamang siya ng malakas. Baka kasi hindi ko siya maabutan dahil malayo-layo pa ako sa kubo niya. Napakabilis naman pala niyang maglakad. Lumingon siya sa akin kaya kumuway ako bago mabibilis ang hakbang na lumapit sa kanya. O Adong, ano bang sadya mo at nagmamadali ka? May nangyari ba? Nag-aalala pang tanong nito nang makalapit ako sa kanya. Wala naman pong nangyaring masama, Manong Aping. May gusto lang po akong ipakita sa inyo. Uwi ka ako bago dinukot ang bato na nasa aking bulsa. Ano ba yun at parang hindi ka makapaghintay dyan? Masyado mo akong ginugulat na bata ka. Napapahiling na bulalas nito habang tinatapik-tapik ang bandang dibdib. Mukhang ang kinabahan ng matanda kaya dinukot ko na agad ang bato na nasa aking bulsa at iniabot ito sa kanya. Kunot noong kinuha niya naman ito at pinakatitigang mabuti. Tingin niyo po ba'y mutya ang isang yan? Pakiramdam ko po kasi ay mutya ng hunyango yan. Gusto ko lamang pong paurahan sa inyo kung tama ang hinala ko. Uwi ka ako habang binibistahan namang mabuti ng matanda ang bato. Sandali nga, at hindi ko mabibistahang mabuti. Bakit mo naman nasabing mutya ng hunyango ito? Nagtatakang tanong ng matanda. Napulot ko po kasi yan sa pugad ng hunyango. Manong Aping, may mga kasama pa nga yang balat ng itlog kaya sigurado akong sa hunyango yan. Nakangiting paliwanag ko habang pinagmamasdan ng matanda sa ginagawa nitong pagtingin sa bato. Malakas kasi ang kutob ko na mutya ang napulot ko at kapag nagkataon ay hindi ko na kailangang kulitin si Manong Aping na bigyan ako ng agimat. Halika sa loob ng kubo para maaurahan ko ng mabuti to. Alamin natin kung isang tunay ba tong mutya. Ani Manong Aping bago pumasok sa loob ng bahay. Kinuha niya ang mga gamit niya at naupo sa maliit na bangko. Ako naman ay tumabi sa kanya at pinagmasdan kung paano niya aaurahan ng batong napulot ko. Aba, oo nga. Mutya nga ng hunyango ito. Adong, malakas na mutya ito at magagamit mo ito sa oras ng kagipitan. Makukuha mo ang abilidad ng hunyango na makapagtago para hindi ka mapansin ng mga taong pinagtataguan mo. Basta huwag ka lang gagalaw dahil mabubuko ka. Biro pa nito. Bahagi ako natuwa dahil naalala ko ang hunyangon nakita ko noon sa may tuyong mga dahon. Akalain mo talagang isa rin itong dahon dahil nagaya nito ang kulay ng bagay na kinapitan nito. Kung hindi nga ito gumalaw ay hindi ko mapapansin na isa pala itong hunyango. Maswerte ka, Adong. Hindi kita binibigyan ng anting-anting dahil hinihintay ko ang tamang pagkakataon para bigyan ka. Pero mukhang ang kalikasan ng pumili mismo sa iyo na magkaroon nito. Nakangiting wika ni Manong Aping habang ibinabalot ang bato sa malinis na tela. Talaga po, Manong. Kung ganun, ang batong yan ang magiging anting-anting ko. Hindi ako makapaniwala habang nanlalaki ang mga mata na nakatingin sa batong binalot niya sa tela. Matagal kong pinangarap na magkaroon nito kaya naman walang pagsidla ng tuwang nararamdaman ko ng sandaling yon. Oo, Adong, hindi ito basta bato lang. Itlog ito ng hunyango na naging bato sa katagalan ng panahon. Tugon naman ng albularyo. Manong Aping, paano ba nagiging bato ang itlog ng hunyango? Puno ng kuryosidad kong tanong. Mahirap ipaliwanag, Adong. Ang sabi ng iba'y dahil daw sa kulog at kidlat, baka nakidlatan kaya naging bato. Siguro nga, Manong, kasi may kwento akong narinig dati. May pahawikan daw sa dagat na nakidlatan. Tumalsik daw ito sa malaking bato kaya naging bato rin yung pahawikan. Nandun pang araw yun sa kabilang baryo hanggang ngayon .
Kuwento ko kay Manong Aping. Natawa naman siya dahil sa sinabi ko. Mukhang hindi siya naniniwala rito. Paano kasi naging alamat na lamang talaga sa lugar na yon ang tungkol sa kwento ng pawikan na naging bato. Manong Aping, hindi kaya mutya rin yung pawikan na yon? Aurahan mo rin kaya para malaman natin? Seryoso kong tanong sa kanya pero napahalakhak lamang siya sa aking sinabi. Sige, aaurahan ko yon. Basta ba buhatin mo't dalhin dito? Natatawa pa nitong wika. Napakamot naman ako sa ulo habang napapangiti. Manong Aping naman, ang laki-laki ng batong yun. Siguradong mabigat yun. Bulalas ko na natawa na lamang din. Tapos kung totoong mutyaman yon, ikuwintas mo sa leeg mo. Biro pa nito bago muling tumawa ng malakas. Natatawa na rin ako dahil sa sinabi niya. Oo nga naman kasi, masyadong malaki ang batong yun na hugis pawikan. Hindi pwedeng gawing mutya. Manong Aping talaga. Sige na nga, hayaan na lang natin yung batong yun. Kahit gustuin ko maging mutya yun, makukuba naman ako kapag sinuot ko yun eh. Napapailing na natatawa ko ring wika. Kaya nga hindi pinag-iinteresang kunin ng mga antingero yun eh. Ikaw talaga. Oo, mukha kang mutya eh. Saka alamat na lamang ang tungkol sa pawikan na yon. Pero itong batong to na napulot mo ay totoo. Ito ang magiging mutya mo. Ani Mang Aping bago ko tinapik sa balikat. Muling nabalik sa seryoso ang pag-uusap namin. Maaaring ginawa ng mga engkantong nagbabantay sa gubat ang mutyang ito at naghihintay lang sila ng tamang tao na pagbibigyan nila nito at ikaw yon, Adong. Nakangiting wika ng matanda. Hindi naman may taguan tuwa sa aking mukha habang nakatingin sa hawak niyang tela kung saan nakabalot ang mutya ng hunyango. Mang Aping, paano ko naman magagamit ang mutya na yan? Saka sigurado po ba kayong ako talagang nakalaan para sa mutyang yan? Sunod-sunod kong tanong dahil sa sobrang galak. Oo, sa'yo talaga ang mutyang ito. Dahil hindi naman ito mahahanap basta-basta ng kung sino lamang. Sa'yo ito nagbakita kaya talagang sa'yo ito nakalaan. Wika pa ng matanda. Sumeryoso si Manong Aping at pagkatapos ay nagsalita ito pero wala akong naririnig na boses. Para bang bumubulong lamang siya kaya pinabayaan ko na lamang. Pinanood ko siya hanggang sa matapos sa kanyang ginagawa. Kumuha ng kapirasong papel si Manong Aping at isinulat doon ng mga orasyong Latin na para sa mutya ng hunyango. Binigyan pa niya ako ng isang orasyon para sa sapin o proteksyon sa katawan. Tulad ng pangako ko sa iyo noon, Adong, bibigyan kita ng orasyong magagamit mo kapag nasa wastong edad ka na. Pero ngayon, dahil may hawak ka ng mutya'y ibibigay ko ng orasyong ito sa iyo. Alam kong kaya mo na ang pagsubok kaya heto. Kabisaduhin mo ang mga ito. Gamitin mo sana ang mga ito sa tamang paraan. Anang matanda bago inabot sa akin ng papel na pinagsulatan niya ng mga orasyon. Siyempre naman po, Manong Aping, pangako, sa mabuti ko gagamitin ang mutya ng hunyango, pati na rin itong orasyong ipinagkaloob mo sa akin. Maraming salamat po talaga, Manong. Nakangiting kinuha ko ang papel at mutyang inabot niya sa akin bago ito maingat na isinilid sa bulsa. Bago ako umalis ay umusal muna ng orasyon ng albularyo bago ako hinipan sa ulo. Hindi ko alam kung para saan ang ginawa niya pero tiwala naman ako na para yun sa aking kabutihan. Adong, tandaan mo palagi ang bilin ko sa iyo. Huwag na huwag kang papanig sa masama. Dahil kapag ginamit mo ito sa masamay magiging masama rin ang mutya. Maging mapagkumbaba ka sana palagi. Pahabol niyang bilin sa akin. Nangako naman ako na susundin ang lahat ng bilin niya. Nang sumunod na araw ay pumunta ako sa bundok para ihanda ang sarili ko sa pagkakabisado ng orasyon. Doon na rin ako mag-aayuno para palakasin ang aking mutya. Ang sabi kasi ni Manong Aping, dapat na maging handa ko sa anumang pagsubok na pagdaraanan ko, lalo na't isa na akong antingero. Tiyak na magiging mainit kasi ako sa mga kapwa ko antingero, lalo na yung mga nagtataglay ng kakayahan mula sa kaliwa. Gagawin ko ang lahat para makaiwas sa gulo.
Susundin ko ang lahat ng payo mo, Manong Aping. Wika ko sa sarili habang naghahanda sa gagawin kong pagkakabisa ng orasyong ibinigay niya sa akin. Hindi ko pa alam kung gaano kalakas ang mutya ko, pati na rin ang kakayahan nito, kaya dapat ko itong pag-aralang mabuti. Inabot rin ako ng 1 linggo bago ko makabisado ang mga orasyong ibinigay ni Manong Aping. Kasama na dito ang orasyon na para sa mutya at ang orasyong pansapin sa katawan ko na poprotektahan ako sa anumang panganib. Matapos ang pagkakabisado ay umuwi na ako sa amin para sanayin naman ang aking sarili sa paggamit ng mutya ng hunyango. Madalas kong subukan ang kakayahang ito sa mga punong nadaraanan ko. Dumidikit lamang ako at umahawak sa katawan ng puno, tapos magiging kakulay ko na yon. Noong uni natatakot pa ako hanggang sa napagtanto kong isa ito sa kakayahan ng aking mutya. Katulad ng mga hunyango, nagagawa kong magtago na hindi agad napapansin ng sinumang makakakita. Kasalukuyan ako nakahawak sa puno na makita ko si Lola na lumabas ng kubo. Parang galit siya kasi hindi niya ako mahanap. Adong! Adong! Nasaan ka na ba? Sigaw pa nito. Napangiti ako kasi mukhang hindi ako nakikita ni Lola. Lola naman, narito lang po ko. Tugon ko pero hindi pa rin ako umaalis sa pagkakakapit sa puno. Nakita kong balingon-lingon si Lola pero hindi talaga niya ako makita. Nasaan ka ba? Ubos na ang mga panggatong. Mangahoy ka nga. Nakita nang wala ng mga panggatong ay hindi pa kayo mangahoy. Anong ipagluluto ko niyan? Iyang mga damit ninyo. Galit na singhal nito bago bumalik sa abuhan at nagparingas ng mga natitirang kahoy doon. Bumitaw naman ako sa puno at umabante. Doon ay bumalik sa natural ang kulay ko kaya nang lumingon si Lola ay nakita na niya ako. Nariyan ka lang pala. Sige na, mangahoy ka na doon at magpapakulo na ako ng tubig na pangkape. Singhal nito. Ganun talaga si Lola, matalak lalo na kapag hindi nakakapagkape. Oo Lola, sige, kukuha na ho ako mamaya. Tatapusin ko lang ho yung pag-iigib ko ng tubig. Wika ako bago dinampot ang galon na gamit ko sa pag-iigib ng tubig. Nag-iigib ka pala, bakit kanina ka pa hindi mahanap? Akala ko'y naglakwatsa ka na naman eh. Naiiling pang wika nito. Kung bakit ba kasi palagi kang nasa bundok pero hindi ka nakakapag-uwi ng maraming panggatong? Ano bang ginagawa mo ron? Dagdag pang sermon nito kaya napakamot na lamang ako sa ulo. Pasensya na po Lola, may mga pinagkakaabalahan lang po ako. Tugon ko bago magpaalam na mag-iigib na. Baka humaba pa kasi ang sermon ni Lola. Pagkatapos kong mag-igib ay tumulak na ako papunta sa bundok. Kinuha ko ang itak na nagawan ko ng puluhan. Maraming mga nangangahoy sa lugar namin kaya halos wala nang makuwang kahoy sa bungad ng kagubatan. Kaya naman naisipan ko na sa mas malayong parte ng kabundukan ako mangahoy para mas marami akong makuha. Hindi nga ako nagkamali dahil maraming mga tuyong kahoy sa lugar na pinupuntahan ko. Bihira kasi ang pumupunta ron. Malayo kasi at masyado ng liblib. Noong marami na ako nakolekta ang kahoy, pinasya ko nang umuwi na. Tignan ko lang kung magagalit pa si Lola sa dami ng mga kahoy na to. Bulong ko sa aking sarili. Tiyak na may dala din si tatay mamaya pag-uwi niya galing sa koperahan. Oo nga pala, pinapapunta nga pala ako ni tatay sa koprahan. Naku po, lagot ako nito. Nagmamadali ko na nga itinali ang mga kahoy na akin na kolekta. Nang buhatin ko na ito'y laking pagtataka ko. Nagawa ko kasing buhatin ang 5 bugkos ng mga kahoy. Dati sa 2 bugkos lamang ay nabibigatan na ako. Lumakas yata ako dahil sa aking agimat. Swerte talaga dahil mas nagagawa ko na ng maayos yung trabaho ko ngayon. Natutuwang bulalas ko bago nagsimulang maglakad pa uwi. Kailangan ko na magmadali dahil tiyak na hinihintay na ako ni tatay sa koperahan. Malayo-layo rin ang nalakad ko nang maisipan kong magpahinga muna sa lilim ng isang malaking punong kahoy. Uminom na rin ako noon ng baon kong tubig bago marahang isinandal ang likod ko sa puno para makapagpahinga. Walang ano-ano'y nakarinig ako ng mga yabag na patungo sa aking kinaroroonan.
Mabuti na lamang at medyo masukal sa kinaroroonan ko, kaya hindi pansinin ng mga kahoy na aking daladala. Dumikit ako sa puno at nag-usal ng orasyon para hindi ako makita ng mga taong paparating. Isang grupo ng mga armadong tao ang dumaan malapit sa akin. Mabuti na lamang talaga't hindi nila ako napapansin. Tingin ko'y sila ang mga kinakatakutang tulisan sa aming lugar, kaya hindi masyadong pinupuntahan ng lugar na ito dahil hinihinalang doon nagtatago ang mga tulisan sa amin. Bali-balita rin kasi sa lugar namin na pugad ng tulisan ang lugar na yon. Hindi ako napansin ng mga tulisan pero kitang-kita ko sila pati na rin ang dalawang babae na kasama nila. Mukhang bihag nila ang mga babae dahil nakatali ang mga kamay nito. Umiiyak sa takot ang dalawang babae at mukhang pagod na rin sila sa sobrang layo ng nilakad. Sinundan ko sila ng palihim hanggang sa tumawid sila sa ilog. Mukhang marami na naman silang nanakaw Bulong ko dahil sa sako-sakong bigas at mga hayop na daladala nila. Nang masiguro kong malayo na ang mga tulisan, ay agad kong binalikan ang mga kahoy na dala ko at nagpasya ng umuwi. Magdadapit hapon na nang makauwi ako sa amin. Matapos ibagsak ang mga kahoy na dala ko, agad na akong dumiretso sa ilalim ng puno ng bayabas. Doon ako tumambay para makapagpahinga. Kawawa naman yung mga bihag ng mga tulisan na yun. Mabuti hindi nila ako nakita, kundi baka bihag na rin nila ako. Kawawa naman ang mga babae, hindi ko man lamang natulungan. Ano naman kasing laban ko sa mga armas nila? Bulalas ko. Nakukonsensya ako na wala akong ginawa. Hindi ko pa nagagamit ang agimat ko noon kaya hindi ko alam kung paano ang kakayahan nito. Nasa malalim ako ng pag-iisip nang marinig ko ang boses ng mga pinsan ko. Dali-dali akong umakyat sa puno ng bayabas bago umusal ng orasyon para hindi nila ako makita. Lola Ining, nasan po si Adong? Tanong ng pinsan kong si Poldo. Hindi pa nakauwi sila nanay at tatay mula sa trabaho kaya si Lola lamang ang nasa bahay namin. Nagtatahip siya ng bigas sa gilid ng bahay kaya hindi niya napansin ang pagdating ko kanina. Wala pa, hindi pa nakauwi. Ano ba ang sadya ninyo? Tanong ni Lola na huminto sa pagtatahip para harapin ang mga pinsan kong kararating lamang. Sasabihin lang po namin na maaga kami bukas. Makikiani po kasi kami ng palay sa palayan ni Mang Tekyo. Tugon ni Poldo. Sige, sabihin ko na lamang pagkarating niya. Uwi ka ni Lola habang inilalagay sa lata ang natahipang bigas. Napakamot naman ako sa ulo dahil muntik kong makalimutan na makikiani nga pala kami ng palay bukas. Pupunta pa naman ako sa koprahan bukas dahil sa utos ni tatay, pero nakakompromiso na ako kila Mang Tekyo. Napapakamot sa ulong wika ako habang nakatingin sa mga pinsan ko na nakatambay malapit sa bahay namin. Nakaisip ako ng kalokohan. Pumitas ako ng hilaw na bunga ng bayabas at ibinato ko sa kanila. Sapul si Poldo na agad na nagulat nang may tumamang bayabas sa kanya. Aray! Sigaw ni Poldo bago tinignan kung ano ba ang tumama sa kanya. Pinulot nito ang bayabas sabay lumingon sa punong kinalalagyan ko. Aabot ba talaga dito ang paghulog ng bayabas? Nagtatakang tanong pa nito. Mukhang may nambato sa iyo, Poldo. Pananakot pa ng isa pa naming pinsan na si Joel. Hindi ko mapigilang matawa dahil sa mga itsura nila. Lalo ko silang pinagtripan at sunod-sunod na binato ng maliliit na bunga ng bayabas. Agad silang bumaling sa bayabas para hanapin kung sino ang nambabato. Si Joel ay naglakad na palapit habang nakatingala. Iniisip nilang nakauwi na ako kaya pinagtitiripan ko lamang sila. Adong, lumabas ka na. Akala mo matatakot mo kami. Pagbabanta ni Joel, hinanap nila ako sa paligid pero hindi nila ako makita. Si Joel naman ay nakatingala sa bayabas habang nagtataka. Paano kasi wala siyang makitang tao sa itaas ng puno? Muli ko siyang biniro. Binato ko sa kanya ang isa pang bunga. Nakita naman niya ito at agad na iniwasan pero nawala siya ng balanse at napadapa sa lupa. Doon na rin siya natakot ng gusto kaya nagsisigaw na siya. May maligno! May maligno rito!
Sigaw niya bago tumayo at kumaripas ng takbo. Si Lola naman ay lumabas ng bahay at tinignan kung bakit nagsisigawan ng aking mga pinsan. Ano bang nangyayari sa mga yon? Napapailing na tanong nito bago tumingala. Hoy Adong, bumaba ka na nga riyan. Andiyan ka lang pala. Hinahanap ka ng mga pinsan mong yon. Bakit pa nagtakbuhan ng mga yon? Nagtatakang tanong pa nito. Kibit-balikat na lamang akong bumaba habang nagpipigil ng tawa. Nagtataka rin ako kung bakit nakita ako ni Lola samantalang yung mga pinsan ko hindi ako nakita. Inisip ko na lamang na dahil siguro sa dating albularya si Lola kaya nakikita niya ako kahit na may taglay akong tagabulag. Kinuha ko na lamang ang mga nakahoy ko at pinagputol-putol ito para may panggatong si Lola. Pagkatapos ay binuhat ko ang mga ito at isinilansan sa ilalim ng abuhan. Habang ginagawa ko ito ay naghahanda naman si Lola ng bigas na isasaing. Lola, alam niyo ba may nakita ako mga armadong lalaki sa kabilang bundok kanina? Pagkukwento ko sa akin nakita. Hindi kasi ako matahimik lalo na't alam kong may bihag sila. Hindi ba't bilin ko na huwag kang pupunta sa gawing yon ng bundok at pugad yon ng mga tulisan? Galit na singhal ni Lola. Napakamot naman ako ng ulo. Ubos na po yung mga kahoy rito kesa naman po wala akong maiuwing panggatong. Pangangatwiran ko pa. Binatukan naman ako ni Lola. Ikaw na bata ka, maghanap ka kahit saan ng kahoy, wag lamang doon sa lugar na yon dahil mapapahamak ka. Mabutit hindi ka nakita ng mga tulisan. Galit na wika pa nito. Naiintindihan ko naman kung bakit galit na galit si Lola. Alam ko nag-aalala lamang siya para sa akin. Lola, nakakaawa naman yung mga bihag nila. Malungkot kong wika bago muling nagsalansan ng apoy. Napabuntong hininga naman si Lola habang napapailing. Ano bang magagawa natin kung ang mga sundalo ay walang magawa? Tayo pa kayang mga ordinaryong mamamayan lamang. Mabuti na yung umiwas ka ron para hindi ka mapahamak. Diyos na lamang ang bahala sa kanila. Wika pa ni Lola bago itinuloy ang paghuhugas ng pinggan. Lola, hindi mo wala sa isip ko ang awa dahil mga babae pa ang mga bihag nila. Siguradong pagsasamantalahan nila ang mga yun. Napapailing kong bulalas. Mabuti pa nga sana kung hindi ko sila nakita para hindi na ako nakukonsensya ng ganito. Apo, mabuti na yung wala kang ginawa. Napakarami nila at armado pa. Anong magiging laban mo sa kanila? Kahit pa sabihing may taglay kang galing, hindi mo pa rin sila kakayanin kaya mangako ka apo. Huwag kang gagawa ng bagay na ikapapahamak mo. Oo, at kawawa ang mga babaeng yun pero isipin mo rin naman ang buhay mo. Paano kung mawala ka? Paano na lamang ang mga magulang mo? Hindi mo obligasyon na iligtas sila. Trabaho na yan ng mga sundalo kaya huwag ka nang mag-isip pa ng kung ano-ano. Sige na, ituloy mo na yung mga ginagawa mo at bukas ay maaga kayong pupunta sa sakahan ni Tekyo. Paliwanag ni Lola na kahit na paano ay gumaan ang aking saloobin. Pakiramdam ko'y alam na ni Lola na may taglay akong mutya pero hindi naman siya nagtatanong ng kahit na ano. Binigyan lamang niya ako ng babala. Kinabukasan nga'y maaga akong gumising para mag-ani ng palay. Sakto naman dahil maaga rin kaming natapos kaya may panahon pa ako para puntahan si tatay sa koprahan. Ito naman ang iginanda ng katawan ko simula nang magkaroon ako ng mutya. Hindi ako madaling mapagod at nararamdaman ko pa tuwing may nakaambang panganib. Habang naglalakad patungo sa koprahan ay may narinig akong sigawan sa hindi kalayuan. Parang nagkakagulo ang mga tao kaya agad akong kumubli sa isang puno. Humawak ako roon at inusal ang orasyon para sa tagabulag. Sinilip ko ang mga taong nag-aaway. Humawak ako sa mga bagay na nadaraanan ko para manatili ako nakakubli sa paningin ng mga tao. Doon bumungad sa akin ang dalawang maton na nag-aaway. Tuwing lasing ang mga ito'y palagi silang nag-aamok kaya natatakot ang mga tao. Walang nangangahas na umawat sa mga ito dahil kapwa armado ng matatalas na itak ang dalawa. Walang hiya. Lasing na naman sila Abner at Bugo. Nagpapayabangan na naman sila sa salita pero kahit kailan hindi naman sila nagpang-abot. Tinatakot lang ang mga tao Napapailing kong wika habang nakatingin sa kanila.
Halika, lumapit ka kung talagang matapang ka. Lumapit ka at pagpipira-pirasuhin kita. Singal ni Bugo habang pinapatunog pa ang dalawang itak na hawak nito. Siraulo, bakit hindi ikaw ang sumugod kung ayaw niya? Pambubuyo ko para maglaban na sila. Tingin ko kasi hanggang salita lamang ang tapang ng dalawa. Habang mga tao naman ay takot na nagsipagtago. Pagpipira-pirasuhin pala, makalapit lamang ako sa iyo. Ikaw ang pagpipira-pirasuhin ko, ugok. Galit na sigaw pa ni Abner at itinaas ang kanyang itak. Nakaisip ako ng kalokohan para subukin ang tapang ng dalawa. Paano'y palagi kasing ganyan ang eksena nila. Parang sinisindak lamang ang mga tao para katakutan sila. Kaya malakas silang mangikil ng pang-inom nila dahil malalaki ang katawan nila at sinisindak ang mga tao sa pag-aaway nila na para bang pinapalabas na sila ang matapang sa lugar namin. Pero kahit minsan ay hindi naman sila naglaban, hanggang ambaan lamang ng itako kaya hanggang pagbabanta lamang. Tapos kapag hindi na sila lasing, ituropa na naman sila. Magiinuman, malalasing tapos mag-aaway. Samantala, habang naghihintayan ng dalawa ng kung sino ang susugod, dumampot na ako ng katamtamang laki ng bato at malakas na ipinukol kay Bugo para sana lalo siyang magalit at sugurin na si Abner. Tinamaan siya sa ulo pero imbis na magalit ay para bang nawala ang tapang nito. Lumingon lamang ito sa paligid at pagkatapos ay kumaripas ng takbo. Hoy, bakit ka tumakbo? Hindi pa tayo tapos, duwag. Galit na wika ni Abner pero hindi naman niya hinabol si Bugo. Pinagtataga lamang niya mga kahoy na bakod tapos tumingin sa mga taong nagtatago malayo sa kanya. Kita nyo na, duwag si Bugo. Ako ang tunay na matapang dito. Wala ni isa sa inyo ang kayang lumaban sa akin. Kung meron, sige, lumabas ka at magkasubukan tayo. Nakangising sigaw ni Abner habang winawagayway ang itak niya. Napangisin naman ako bago pumulot ng bato at ipinukol sa ulo ni Abner. Tinamaan naman ito kaya nagtatalak agad sa galit. Walang iya, sinong bumato sa akin? Lumabas ka kung gusto mo ng away. Labas! Galit na sigaw ni Abner. Lumingon-lingon siya sa paligid para hanapin ang nambato pero wala siyang makitang tao sa malapit. Lahat kasi ng mga tao ay nagtatago sa bahay at ang iba naman ay nasa malayo habang nakikiosyoso. Hindi niya ako nakikita kaya muli akong tumampot ng bato at muli siyang pinatamaan. Buwisit na buwisit si Abner kaya naman nang mapalingon siya sa akin ay muli akong tumampot ng bato. Kitang-kita niya na umangat ang bato kaya nanlaki sa takot ang kanyang mga mata. Hindi naman kasi niya ako makikita kaya agad na bumalatay sa mukha niya ang takot. Pinukol ko siyang muli sa ulo kaya nabitawan ang kanyang itak. Takot na takot si Abner bago kumaripas ng takbo palayo roon. Natatawa naman ako dahil lumabas din ng tunay na kulay ng dalawa. Pagkatapos ng tagpong yon ay tiyak na wala nang matatakot sa kanila dahil puro lang naman sila kayabangan pero ang totoo ay pareho silang duwag. Nagpalipat-lipat ako ng punong hahawakan para manatili akong nakatago sa mata ng mga tao. Nang makarating ako sa lugar na walang tao ay umusal na ako ng orasyon para mailantad na ang sarili ko at pagkatapos ay dumiretso na ako sa koperahan para tulungan si tatay. Bandang hapon ay umuwi na ako. Naiwan pa si tatay doon at dahil nga sa tinatapos niya pa ang trabaho. Pag-uwi ko naman sa bahay ay nakita ko si Lola na nagsusulsi ng damit. Naisip kong subukin ang kakayahan ko kay Lola. Nagtataka kasi talaga ako dahil hindi tumatalab sa kanya ang pagiging hunyango ko. Aalamin ko kung nakikita ba talaga niya ako o malakas lamang ang kanyang pakiramdam. Kaya napapansin niya kahit may tagabulag ako. Baka nasa kanya pa ang husay at galing niya bilang albularyo noon. Tumigil lang naman ito dahil nanlabo na ang mga mata dala ng katandaan. Gumagamit pa nga ito ng antipara o salamin sa mata tuwing nananahi tapos ako pa ang uutosang maglagay ng sinulid sa karayom. Umusal ako ng orasyon bago marahang dumikit sa dingding ng kubo. Ilang saglit lamang ay humalo na ako sa kulay ng dingding. Hindi ako gumagalaw. Para hindi rin ako mahalata ni Lola,
Ibinaba ni Lola ang damit na sinusulsi bago pumunta sa kusina para tingnan ang niluluto niya. Hindi niya ako napansin, kaya naisip kong baka tumalab na sa kanya ang mutya ko, kaya hindi naman niya ako nakikita. Pero pagbalik niya sa sala sinagulat ako ng pagtawanan ako ni Lola. Adong, ano bang palabas yan? Para kang tangantok ko na nakasiksik dyan sa dingding. Pumunta ka nga ng kusina at may nilaga akong saging. Magmerienda ka na ron at baka gutom lang yan. Natatawang sabi nito bago tinuloy ang pagsusulsi. Pagkatapos mong kumain ay lagyan mo ng sinulid itong mga karayom ko. Pahabol pa nito. Napakamot na lamang ako sa ulo dahil hindi ko talaga napagtataguan si Lola. Doon ko rin napagtanto na baka kaya hindi tumatalab kay Lola ang aking kakayahan ay dahil may anting-anting din siya. Tanging mga antingero lamang din kasi ang makakakita sa akin kahit na ginamit ko na ang pagiging hunyango. Pumunta ako sa kusina para kumuha ng nilagang saging. Bumalik din ako sa sala para doon na kumain. Hindi ko rin maiwasang mapatingin kay Lola habang nagsusulsi. Ngayon ay mahina na siya dala ng katandaan pero noong bata ako, naaalala ko na isa siyang magaling na albularya. Maraming mga nagpapagamot sa kanya. Sa paglipas ng panahon ay lumitaw na mga bago at mas batang albularyo. Si Lola naman ay humina na kaya pinili na lamang na tumigil na sa panggagamot. Pero kahit na ganoon ay malakas pa rin ang memorya niya. Dalawa lamang ang anak ni Lola Ining. Si Tiyo Toto ang una niyang anak sa una niyang asawa. Pagkamatay ng asawa niya ay nakilala naman niya ang aking lolo tapos ay ipinanganak na niya si Teroy na aking tatay. Nakapag-asawa si Tiyo Toto sa kabilang baryo at doon na nanirahan. Paminsan-minsan ay dumadalaw sila sa amin kasama ang buo niyang pamilya. Anong tinitingnan mo riyan? Tapos ka na bang kumain? Tulungan mo nga ako rito at hindi ko makita ang butas ng karayom eh. Basag ni Lola sa pananahimik ko. Naputol naman ang pagmumuni-muni ko at tahimik na sinunod ang utos niya. Kinabukasan ay maaga akong nagising dahil sa pagdating ng hindi inaasahang bisita. Lola Ining, nariyan ba kayo? Sigaw mula sa labas. Agad akong bumangon para tignan kung sino. O Insan Berto, bakit humahangos ka? Tanong ko nang makita ang anak ni Tiyo Toto na nasa labas. Halika, pumasok ka muna. Teka, ikaw lang bang mag-isa? Sunod-sunod kong tanong. Nagtaka ko na makita ko ang lungkot sa mga mata ni Berto. Doon ko lamang din napansin na wala siya na kahit na anong dala at para bang balisa siya. Berto, may problema ba? Tanong ko pa. Doon na lumabas ng silid niya si Lola at agad na napangiti nang makita ang aking pinsan. Berto, apo, napasyal ka yata. Kasama mo ba yung itay mo? Tanong ni Lola pero naluluhang yumakap sa kanya si Berto. Lola, wala na po si itay. Pinas lang siya ng mga tulisan na namumugad sa lugar namin. Luha ang sambit nito. Nang hina ang tuhod ni Lola at muntikan ng matumba. Mabuti na lamang dahil naalalayan namin siya ni Berto. Pero, paano nangyari yon? Luha ang tanong ni Lola. Kahit ako'y hindi makapaniwala sa lagim ng balitang sinabi ni Berto. Kinuwento naman ni Berto ang lahat. Nagsimula daw yun sa alitan sa lupa. Ang pinaghihinalaan ng pamilya nila Berto ay ang nakaalitan ni Tiyo Toto ang nagpapaslang sa kanya. Malakas ang loob nito dahil kakampi nito ang mga tulisan na nagahari sa kanilang lugar. Mayabang at matapang ang taong yon na nakalaban ni Tiyo Toto. Inaangkin nito ang mga lupa at ang iba naman ay binibili nito sa napakamurang halaga. At kapag hindi ka pumayag ay tatakutin ka na ipapatumba sa mga tulisan. Mga hayop, wala na bang batas sa lugar natin? Wala na ba tayong aasahang proteksyon mula sa gobyerno? Bulalas ni Lola bago humagulgol ng malakas. Sino po bang maglalakas ng loob na magsumbong? Lahat ng mga tao sa lugar namin ay hawak nila sa leeg. Tinatakot nila para hindi makapagsumbong.
Pumuslit lang ako para makapunta rito dahil ayoko mailibing si Itay na hindi man lamang nakikita ni Lola. Tugon ni Berto. Agad naman siyang niyakap ni Lola bago ako binalingan. Adong, sunduin mo ang Itay mo sa koprahan. Sabihin mong umuwi siya ngayon dahil patay na ang tiyo Toto mo. Magmadali ka, apo. Utos ni Lola Ining. Agad naman akong sumunod at pinauwi si Itay. Nang malaman ni Itay ang nangyari ay nagpaalam siya sa kanyang amo at sabay na umuwi ni nanay. Pagka-uwi namin ay nakaimpake na ang mga damit ni Lola. Inay, hindi tayo pwedeng pumunta ron kung delikado pala. Giit ni tatay at agad namang ikinagalit ni Lola. Teroy, ano bang sinasabi mo? Namatay ang kuya Toto mo at kailangan natin siyang puntahan. Kung ayaw mong sumamay, ako na lamang ang aalis. Malakas na singhal ni Lola Ining. Hindi nga po maaari ang gusto mo, inay. Delikado dahil baka naroon pa mga tulisan na pumaslang kay kuya. Kung nabubuhay siya, alam kong pipigilan din niya tayong pumunta ron. Ipagdasal na lang natin ang kaluluwa niya rito. Mariing pagtutol ni Itay. Tay, pamilya tayo ni Tiyo Toto. Hindi natin sila pwedeng iwan dahil natatakot tayo sa mga tulisan. Ngayon nila tayo kailangan. Sabat ko sa usapan nila pero lalong nagmatigas si tatay. Berto, alam kong mauunawaan mo ko. Pinoprotektahan ko ang buhay ni inay at ng pamilya ko. Nakaalis ka sa lugar na yon. Dumito ka na muna dahil delikado kung babalik ka pa. Ani tatay. Lalong nagpuyas sa galit si Lola. Pinalis nga po ako ni inay para hindi ako madami pa kapag nagkagulo roon. Nakayukong wika naman ni Berto. Kita nyo na, walang aalis sa bahay na to. Giit ni Itay. Pero tiyo, gusto kong balikan si inay at ang mga kapatid ko. Hindi ko sila pwedeng pabayaan. Nagbaka sakali lang ako makapuslit sa bayan namin para makahingi ng tulong sa inyo eh. Giit naman ni Berto. Napahinga lamang ng malalim si Itay bago tinapik sa balikat si Berto. Malakas ang loob ni Itay na pigilan kami dahil alam niyang wala kaming perang pamasahe papunta sa kabilang baryo. Si Berto ay sakto lamang ang dalang pera sa pagpunta sa amin. Teroy, kung ayaw mo kaming samahan, kami na lamang ni Berto. Paslangin man nila ako. Gusto kong makita ang anak ko sa huling pagkakataon. Nanginginig sa galit na sigaw ni Lola. Inay, unawain mo ko pero hindi kita mapapayagan. Tugon ni Itay bago lumabas ng bahay. Awang-awa ko kay Lola at kay Berto kaya nag-isip ako ng paraan para matulungan sila. Lola, aalis na ako. Nandito lang ako para ibalita ang nangyari kay Itay. Gagawa ko ng paraan para makabalik sa isla. Ani Berto. Sasama ako. Gate ni Lola at kinuha na ang kanyang bag. Hindi Lola, alam kong delikado at naiintindihan ko si Tiyo Teroy. Kapag napahamak po kayo, tiyak na uusigin ako ng aking konsensya. Ani Berto bago lumisan. Umabol si Lola pero dahil mahina na siya ay wala siyang magawa kundi habulin na lamang ng tingin ang papalayo niyang apo. Napaiyak na lamang siya dala ng labis na inis. Bandang hapon ay pumunta ako sa aking kaibigan. Alam kong hindi niya ako mahihindian dahil ilang beses ko na rin siyang natulungan. Mangingisda ang kaibigan ko at alam kong papalaot siya. Nakiusap ako sa kanya na ihatid kami sa kabilang baryo dahil namatay ang tiyo ko ron. Pumayag naman siya dahil hindi rin naman niya alam kung ano ang nangyayari sa kabilang baryo. Kinagabihan ni marahan akong pumasok sa silid ni Lola. Umihigbi pa rin ito at binabanggit ang pangalan ng kanyang anak na si Toto. Si Itay naman ay natutulog na dahil bukas ay babalik sila ulit ni nanay sa koprahan. La, huwag kang maingay. Lalakad tayo ngayong gabi. Tatawid tayo sa kabilang baryo para makita niyo si Tiyo Toto. Pabulong kong wika. Nakita ko ang tuwang bumalatay sa mukha ni Lola bago walang ingay na nagbihis. Yung damit sa bayong niya ay hindi pala niya inaalis dahil umaasa siya na mapupuntahan niya si Tiyo Toto. Marahan kaming lumakad palabas ng bahay at nang nasa labas na kami ay agad akong tinanong ni Lola. Saan ka nakakuha ng pera, apo?
Lola, tatawid tayo sa dagat. Ihahatid tayo ng kaibigan kong mangingisda. Shortcut to la. Kung sasakay kasi tayo ng jeep mapapalayo pa tayo tapos wala namang tayong pera. Tugon ko naman. Agad na nagliwanag ang mukha ni Lola at yumakap sa akin. Pero kabisado mo ba ang daan kapag dyan tayo sa dagat tumawid? Ay opo la, ilang beses na po akong pumunta doon na sa bangka sumasakay. Kayo lang itong mahiluhin sa bangka kaya mas gusto nyong mag-jeep Mas mapapalayo pa kayo. Biruin ninyo mas nakakahilo pa ngay paikot-ikot na daan Naiiling na wika ako habang inaalalayang maglakad si Lola. Takot lang ako subakay sa bangka pero ngayon talagang lalakasan ko na ang loob ko dahil wala naman akong pagpipilian. Ang hirap talaga kapag walang pera ang tao. Bulalas pa nito kaya niyakap ko na lamang siya. Pagdating namin sa pangpang sa kabilang isla ay nagpaalam na ang kaibigan ko. Inutusan naman ako ni Lola na sumama na. Umuwi ka na apo, iwan mo na lamang ako rito. May iwan ko ba kayo kung maligaw po kayo? Tanong ko naman. Natigilan siya pero sandali lamang. Kaya ko ang sarili ko. Ayaw ko naman mapahamak ka sa katigasan ng ulo ko. Paano kung delikado nga rito? Tanong muli ni Lola. Di mas lalong ayoko pong umuwi. Delikado rin po ako sa bahay. Tiyak na mapapatay ako ni tatay kapag nalaman niyang dinala kita rito. Pagdadahilan ko na lamang. Kaya naman wala siyang nagawa kundi hayaan akong sumama. Pagdating namin sa bahay nila Tiyo Toto ay humagulgol na kaagad si Lola. Ang tiyahin ko'y nakabantay sa ataul at wala man lamang nakikipaglamay. Natatakot daw ang mga tao na baka madamay pa sila sa gulo. Halos kamag-anak lamang din nila ang nasa labas na siya ring gumawa sa ataul ni Tiyo. Si Berto ay naroon na rin kaya nagtaka ko kung ano ang sinakyan niya. May balsa akong dala-dala insan. Kaya nakabalik din ako kaagad. Tugon ni Berto na agad na kinagalit ni Lola. May balsa ka pala, bakit hindi mo ko isinama? Naiinis na wika pa ni Lola. Lola naman, takot ko lamang po kay Tiyo Teroy kapag isinama kita. Napapakamot pa sa ulong bulalas ni Berto. Opo inay, delikado rito. Si Berto nga'y pinagalitan ko dahil bumalik pa siya. Mas ligtas kayo kung wala kayo rito. Giit naman ang asawa ni Tiyo Toto. Ano ba naman kayo? Anak ko namatay kaya hindi pwedeng hindi ko siya puntahan. Mabuti pa si Adong at naiintindihan ng paghihirap ng aking kalooban. Pagtutungayo pa ni Lola Ining bago dumungaw sa kabaong at umiyak ng malakas. Mga walang hiya ang gumawa nito sa anak ko. Magbabayad sila. Bulalas ni Lola. Agad naman siyang binawal ng aking tiyahin. Inay, wag po kayong maingay. Nasa paligid lang sila. Babala ni Tiyang bago inalalayang maupo si Lola. Si Berto naman ay isinama ko sa labas at pasimpleng binulungan. May mga nagroronda sa paligid. Akala ko'y mga barangay tanod. Yun pala'y mga tulisan. Sila na palang naghahari sa baryong yon. Wala namang makapalag dahil walang may kakayahang lumaban. Ang mga tulisan ang nagpapakasasa sa mga pinaghihirapan nila. May banta pa nga raw ang mga tulisan. Kung magsusumbong ang pamilya ni Tiya sa may kapangyarihan, uubusin daw silang lahat. Kaya lahat ay natatakot na magsumbong. Habang nag-uusap si Lola at Tiya, ilang putok ang umalingaw-ngaw sa hindi kalayuan. Pagpaparamdam daw iyon na sila ang naghahari sa baryong ito. Walang sino man ang maaaring kumalaban sa kanila. Kaya dapat ibigay ng mga taga roon ang kanilang mga pangangailangan. Nang sumunod na araw inilibing na namin si Tiyo. Walang nakipaglibing kundi mga kamag-anak lamang. Natatakot sila na baka bigla kaming pagbabarilin ng mga tulisan. Awa ng Diyos na ilibing naman namin si Tiyo ng matiwasay. Hindi muna kami umuwi ni Lola para makasama pa niya ang mga apo niya. Nang gabing iyon ay nasaksihan namin ang kalupitan ng mga tulisan. Para silang mga pulis kung magronda, pero para silang mga kampo ng kadiliman kung magpaputok ng baril. Isang bahay ang pinasok nila at pinalabas ang buong pamilya. Pilit na kinuha ang dalagang anak ng mga ito at nang manlaban ay basta na lamang binaril ang padre de pamilya. Dinamay pa pati batang paslit.
Anak ng mga kampon sila ng kadiliman. Akman tatayo na ako pero hinila ako ni Berto para dumapang muli. Nasa loob kami ng kubo at walang nangahas na magingay. Insan, huwag kang makialam dahil tiyak idadamay tayo. Bulong pa ni Berto. Dinig ko mahinang paghikbi ni Tia, pati ang batang pinsan ko na kapatid ni Berto ay impit din ng pag-iyak. Tila natatakot na marinig ng mga nasa labas. Ganun na ba katakot ang mga tao rito? Ang kapitan, wala ba siyang magagawa sa mga taong nandito? Sumingkit ang mga mata ko habang pinipigil ang sarili sa galit. Hindi makatarungan ang ginagawa nila sa mga tao. Ilang buhay pa ba ng mga inosente ang masasawi bago matigil ng karahasan? Wala na ring magagawang tumatayong kapitan dito. Maging siya'y tinakot at pinagbantaan ng mga yan. Pabulong na tugon ni Berto. Berto, alam mo ba kung nasaan ang kuta nila? Tanong ko at tumango naman ito at sinabi na malapit lamang sa bundok sila nagkukuta. Siguro sila din ang mga tulisan na nakita ko noong nangangahoy ako sa gubat. Dumaan lamang siguro sila doon pero papunta iyon dito sa baryong ito. Dalawa daw ang kuta nila, isa sa itaas ng bundok at ang isa sa paanan. Para naman kapag may lumusob ay may backup pa sila sa tuktok ng bundok. Hindi na ako umimik pa nang marinig ko ang mga yon. Nagpatuloy sa pagkukwento si Berto. Marami raw silang mga biyag na babae dahil ginagawa nilang asawang mga yon. Ang mga babaeng yun ay galing lang din sa mga pamilya ng mga hikaw sa buhay. Para nga naman takot ding magsumbong at lumaban. Madalas din kasing ipagmalaki ng mga tulisan yon. Wala silang takot na ibunyag ang kanilang krimen dahil nga sa sobrang liblib ng lugar na yon. Bago pa makalabas para magsumbong ang mga tao ay tiyak na mapapaslang na siya o kaya ang kanyang pamilya. Nang tumahimik na ang paligid ay nakatulog na rin ang mga kasama ko sa bahay. Ako naman ay gising na gising pa rin at nagpupuyos ng galit ng kalooban. Mistulang bihag na ang mga tao sa baryong yon kaya dapat na silang makahanap ng katapat nila. Kinuha ko matalas kong itak at itinali ito sa aking baywang. Umusal ako ng orasyon at naglakad palabas ng bahay. Palipat-lipat ako sa mga puno sa kahit na anong makakapitan ko. Bagay man, kahoy o mga halaman. Mistula kong hunyango na paiba-iba ang kulay depende sa madidikitan. Sa ganitong paraan na paglalaruan ko ang paningin ng mga tao. Pagdating ko sa kubo ng mga tulisan ay kay sarap na ng mga tulog nila. Maraming bote ng alak sa paligid kaya naman lasing na lasing sila. Nakasandal naman ako sa haligi habang pinagmamasdan sila isa-isa. Mga buntat na mga tiyan nila dahil sa kasibaan at kasuwapangan kaya naman ngayon ay matatapos na mga kaligayahan nila. Hinugot ko ang itak na nakasabit sa aking baywang at pinuntirya kong tagain ang leeg ng bawat isa. Walang nakapiyok maski isa dahil kaagad na silang nababawian ng buhay. Galit na galit ako habang ginagawa ko yon. Ang nasa isip ko yung mga karumal-dumal na ginawa nila kay Tio Toto, pati na sa bata at ama ng isang pamilya kanina. Hindi dapat mga inosente ang namamatay kundi yung mga hayop na katulad ng mga tulisan. Wala akong tigil sa pagtaga hanggang sa magkapira-piraso sila. Nang makontento ako'y balak kong sunod na puntahan ang kuta ng mga tulisan. Nasisiguro ko kasi na sa oras na malaman nila ang nangyari sa mga kasama nila na nasa baryo ay tiyak na mga taga-baryo ang magbabayad. Hindi ko nahahayaan pang mangyari yon. Uunahan ko na sila. Pero bago ako umalis ay nilingon ko muna ang mga nagkaluray-luray na katawan ng mga ito. Yan ang nararapat sa inyo. Uwi ka ng sumisiklab kong damdamin. Mabilis kong kinuha ang Armalite, magazine pati yung isang bag ng bala at granada bago mabilis na umalis sa lugar na yon. Hindi na ako nagsayang ng panahon. Agad ako naglakad papunta sa bundok na pinagkukutaan ng mga yon. Malayo-layo ang bundok kaya halos tumakbo na ako para hindi agad abutan ng liwanag. Mistula akong isang sundalong sasabak ng gyera. Parang si Rambo kung tumakbo pero ang tanging baon ko lamang ay katapangan at ang mutya ng hunyango, ang galit at ang lakas ng aking pangangatawan. Dulot na rin ang orasyong pansapin at ang lakas na sinambit ko.
Pagkarating sa bundok ay nagmanman muna ako sa paligid. Ginamit ko ang mutya ng unyango para hindi ako makita ng mga tulisan. Ambag na naglalaman ng bala at bomba, pati na ang armalite na nakuha ko'y iniwan ko sa ilalim ng isang puno at tinabunan ng mga tuyong dahon. Tinandaan ko ang punong yun bago ako lumapit sa kuta ng kalaban. May 4 na bantay sa bungad. 2 sa mga ito ay tulog habang ang 2 naman ay inaantok na. Madali ko lamang silang mapapatumba, pero kailangan magawa ko ito ng walang ingay para hindi maalarma ang kanyang mga kasama. Marami-rami rin ang mga tulisan doon. Sa tansya ko'y nasa 10 hanggang 15. Mabuti na lamang dahil magkakahiwalay ng lokasyon ng mga bantay. Inuna ko ang mga tulog para hindi na sila makapiyok. Tinaga ko sila sa ulo at agad nilang kinamatay yon. Marahan ako naglakad papunta sa isang lalaki na nakasandal sa puno at papikit-pikit na. Hinataw ko rin siya ng taga na ikinabagsak niya. "Leching to, inaantok ka na ba? At diyan ka na nahiga?" Natatawang sambit pa ng kasama nito. Gumapang ako kaya naging kakulay ko ang lupa. Hindi napansin ng lalaki ang paggapang ko sa likuran niya. Nang makapwesto ako'y marahan akong tumayo at kumapit naman sa puno. Ngayon ay puno naman ang naging kulay ko. Bago pa mahalata ng lalaki ang presensya ko'y tinaga ko na siya sa leeg. Nang matagumpay kong mapatumba ang mga bantay ay walang kahirap-hirap kung pinasok ang kanilang kampo. Maraming mga kubo roon kaya hindi ko alam kung saan ang unang pupuntahan ko para hanapin ang mga bihag nila. Maraming sulo sa paligid na nagbibigay ng dagdag na liwanag, pero kahit na may kadiliman sa ibang parte ay nakikita ko pa rin ito. Isa yata sa kakayahan ng hunyango ang talas ng mata, kaya naman hindi ako nahirapang aninagin ang paligid ko kahit na madilim. Tumahimik ang paligid, kaya natitiyak kong tulog na ang mga kalaban. Natanong ko sa isang kubo na walang haligi. 5 kalalakihan na nakadukdok sa mesa at halatang mga lasing. Mukhang doon na nakatulog ang mga yon. Gumapang ako papalapit doon para hindi ako mapansin. Mistula pa rin akong hunyango sa paggapang hanggang sa tuluyan kong marating ang nasabing kubo. Hinugot kong muli ang itak ko sa lokbutan nito bago pinagtataga ang mga lasing. Patraidor man ang pagpaslang ko sa kanila ay hindi na ako nakaramdam pa ng konsensya. Alam kong wala naman akong laban sa kanila kung silang lahat ang aking makakalaban. Kaya mas mabuting isa-isain ko sila hanggang sa maubos. Sinilip ko isa-isa ang mga kubo pero walang laman. Kubo siguro iyon ng ibang mga napaslang ko na, pero nang magawi ako sa pinakamalaking kubo ay nakita ko roon pa ang ibang mga tulisan. Tingin ko'y mga lider ang naroon dahil puno rin ng alak ang kubo at may masasarap na pulutan. May mga nasilip din ako malalakas na uri ng baril. Gising pa ang mga nagiinuman doon pero halatang mga lasing na. Hindi ko na pinasok ang kubo dahil delikado. Hindi ko rin naman sila mapapaslang dahil tiyak na maaalarma sila kapag may isa akong tinaga. Ang importante sa akin ngayon ay mahanap ko ang mga bihag. Nahirapan ako sa huling kubo na pinuntahan ko. Saradong-sarado kasi ang pinto nito pati na ang mga bintana. Tinungkab ko na lamang ang dingding na gawa sa sawali kaya nasilip ko ang loob nito. Nakita ko roon ang mga babaeng bihag noong nangangahoy ako. Marami silang mga kasama at ang iba'y mga dalagita pa. Lalo ako nagpuyo sa galit dahil wala talagang pinipiling biktimahin ng mga tulisan na yon. Narinig ko nag-uusap ang 2 bihag na babae kaya lalo ako nakaramdam ng awa sa kanila. "Huwag ka nang umiyak, tatagan mo ang loob mo dahil may awa ang Diyos. Makakaalis din tayo sa lugar na ito." Pampalubag loob ng babae sa kasama niyang umiiyak. "Ang tagal na natin dito. Ano kayang balak nilang gawin sa atin? Gusto ko nang umuwi." Umiiyak na wika pa ng isang babae. "Dinig ko'y gagawin daw tayong asawa ng mga tulisan. Wala kasing mga babae rito." Tugon naman ng isang babae. Napuno naman ng galit ang isa habang kuyumang kamao. "Kung gagawin nila tayong palahian, mabuti pang mamatay na lamang." Puno ng galit na bulalas ng babae. Kahit ako'y hindi may tatago ang pagkahabag sa kalagayan nila, lalo na't ilan sa kanila'y napagsamantalahan na pala ng mga hayop na tulisan. "Huwag kayong mag-alala,
Ito na ang huling gabi niyo rito. Bulong ko sa aking sarili bago gumapang palayo. Binalikan ko ang pinagtataguan ng mga armas at kinuha ang ilang pirasong granada. Binalikan ko ang kubo ng mga pinuno at sumilip dito. Madami sila kaya hindi ko sila pwedeng tirahin, lalo na't gising pa yung iba. Inuna ko na lamang napasukin ang kubo ng mga bihag. Gamit ang itak ko'y tinungkab ko ang dingding at naalarma ang mga babae mula sa loob. Huwag kayong matakot. Tutulungan ko kayong makalabas. Basta huwag kayong maingay. Sambit ko. Mukhang narinig naman nila kaya nagsipagtahimik sila. Nang makagawa ko ng malaking butas ay lumabas sila isa-isa. Wala kahit isang nag-ingay sa takot na marinig ng mga tulisan. Manong, salamat po. Utang namin ang buhay namin sa inyo. Pabulong na wika ng isang babae. Sininyasan ko silang tumahimik at gumapang palayo sa lugar na ito. Nagsipaggapang sila kaya muli akong umusal ng orasyon bago dumapa sa lupa. Sakto naman na lumingon sa akin ng babae. Manong? Nanlaki ang mga mata nito habang nakatingin sa akin. Nakita niya ang pagbabago ng kulay ko katulad ng isang unyango. Sininyasan ko siyang tumahimik kaya hindi na siya nagsalita pa at tinuloy na lamang ang paggapang palayo. Habang gumagapang sinesenyasan ko silang magmadali, mahirap na akong may makakita sa kanila. Nang makita ko medyo nakalayo na sila'y sinilip ko ang kubong kinaroroonan ng mga pinuno ng tulisan. Maraming granada at bomba ron, maraming mga bala at pulbura ng bala. Kinuha ko sa bulsa ko ang granadang dala ko at pagkatapos ay inalis ang pin nito. Ibinato ko yun sa bintana papasok sa loob ng kubo bago tumakbo ng mabilis. Umalingaw-ngaw ang malakas na pagsabog at nang lingunin ko'y nasusunog na ang sumabog na kubo. Sunod-sunod na pagsabog nito dahil sa mga armas na nasa loob. Nagsipagtilian ng mga babae at tumakbo palayo roon. Bilisan ninyo! Bilis! Sigaw ko bago balikan ang pinagtaguan ko ng Armalite at bag ng balat magazine. Natuto naman akong gumamit ng ganito dahil sa kaibigan ni tatay noon na minsang naging sundalo pero unang beses ko itong susubukang gamitin. Sinubukan kong paputukin yon. Malakas ang sipa nito tapos sunod-sunod ang putok. Halos maalog ang katawan ko pero nang masani na ako'y umakyat na ako sa isang puno para abangan ng mga kalaban. Ilang saglit lamang ay naalarma ng ilang mga tulisan. May mga dumating pala galing sa itaas ng bundok. Anak ng teteng, sinong naglakas ng loob na lusubin tayo? Pinasabog ng mga armas natin. Sigaw ng isang tulisan. Magsikalat kayo. Hanapin ang may pakana nito. Sigaw naman ng isa na para ring isa sa mga lider. Niratrat ko ang mga tulisan at marami na sa kanilang tinamaan. Sa puno yan, dyan ang galing ang putok ng baril. Itinuro nilang kinaroroonan ko kaya mabilis akong bumaba. Mabuti na lamang at nakababa ako bago nila ratratin ang punong yon. Gumapang ako sa lupa palayo habang sila naman ay walang habas na pinagbababarilang itaas ng puno. Gumapang lamang ako ng gumapang hanggang sa makarating ako sa bandang likuran nila. Teka, tignan nyo baka patay na. Sambit ng pinuno. Nagsilapitan naman ng ilang mga kalalakihan at tinignan ng ibaba kung may nahulog bang bangkay. Mayroon pa ngang umakyat sa puno para alamin kung patay na ba ako. Walang tao! Sigaw naman ang iba kaya muli akong nagpaputok. Ilan sa kanilang tinamaan kaya agad silang nagsipagtakbuhan. Punyemas! Hanapin niyo kung sino ang kalaban! Sigaw pa ng isang pinuno. Gumapang muli ako sa lupa para lumipat ng pwesto. Nang makalipat ako'y muli akong nagpaputok. Mukhang marami sila. Sigaw muli ng isa sa mga tulisan. Napangisi na lamang ako bago muling lumipat ng pwesto. Mabilis pero maingat ang bawat galaw. Magsikalat kayo. Sigaw ng pinuno kaya nagpulasan ng iba para maghanap ng sarili nilang mga pwesto. Muli akong nagpaputok at may tinamaang isa. Pinuno, may samaligno ang kalaban natin. Hindi natin nakikita. Naihintatakot ang bulalas ng isang lalaki. Nagsidapa sila habang ako naman ay dumikit sa isang puno malapit sa kanila. Hindi nila ako nakikita kaya pumaikot ako sa puno bago dumapa sa lupa.
Katapusan nyo na. Bulong ko bago itinutok sa kanila ang baril at pagkatapos ay pinagbabaril sila. Nagpagulong-gulong pa ako sa lupa hanggang sa may isang nakapansin. Ayun siya! Barilin ninyo! Pinagbabaril nila ako pero buti na lamang at alisto rin ang aking katawan. Mabilis akong gumulong at nagtago sa isang malapad na puno. Kinuha ko sa bulsa ang natitira kong granada. Tinanggal ko ang pin nito bago inihagis sa kanila. Umalingaw-ngaw ang malakas na pagsabog pati na rin ang sigawan ng mga tulisan. Nang silipin ko sila'y madaming tinamaan sa pagsabog. Ang iba'y patay na pero may ilang sugatan. Hindi ko na sila inayaang maghirap pa. Itinutok ko sa kanila ang baril bago sila niretret ng bala. Wala akong itinirang buhay. Halos magkalasog-lasog ang katawan nilang lahat bago ko sila iniwan. Nagukay ako ng lupa at ibinao ng baril na ginamit kong pagpaslang sa kanila. Nagmadali akong pumunta sa ilog at hinugasan ng aking itak. Lumublob na rin ako para mawala ang lahat ng bakas ng dugong kumapit sa aking katawan. Nilinis kong mabuti ang lahat ng ebidensyang nakakapit sa aking katawan bago ko lisanin ang gubat. Nang makauwi ako'y magliliwanag na. Mabuti na lamang at tulog pa ang mga kasama ko sa bahay. Agad ako nagbihis bago kinuha ang lagayan ng gas. Uso pa noon ang gas dahil ginagamit ito sa mga gasera. Wala pa kasing kuryente noon sa lugar na yon. Nang malagyan ko ng gas ang damit ay agad ko itong sinilaban. Nang makita kong sunog na ito'y pumasok ako sa kwarto namin ni Lola at tahimik na tumabi sa kanya. Saan ka ba galing na bata ka? Bakit ngayon ka lang matutulog? Mag-uumagan na. Nasa sala po ako, dun po ako nakatulog. Pagsisinungaling ko pa. Hindi ko mibo si Lola pero alam kong hindi siya kumbinsido sa aking sinabi. Nang tuluyang lumitaw ang araw ay halos gising na rin ang lahat ng mga tao sa baryo. Dinig ko ang pagkakagulo nila hanggang sa may isang binatilyo ang pumunta sa amin. Kuya Berto, yung nakaaway ni Mang Toto dahil sa lupa patay na. Uwi ka nito. Agad namang napalabas ng kubo ang pinsang kong si Berto. Ano ka mo? Paano namatay? Patay silang lahat sa kubo ng mga tulisan, pinagtataga sila. Pagbabalita ng binatilyo. Diyos na mahabagin, sino kaya ang may gawa nun? Bulalas naman ni Tia. Kinakabahan man ako pero mas lamang ang tuwa dahil naipaghiganti ko si Tio. Hindi ko na kailangang hanapin ang nagpapatay sa kanya dahil nadamay na pala siya sa ginawa ko kagabi. Lahat ng mga magkakapitbahay ay nasa labas. Pinag-usapan nila ang nangyari nang may makita silang grupo ng mga babae na paparating. Hindi naman malawak ang baryong yon, kaya alam nilang hindi taga roon ang mga babae. Humihingi ng tulong ang mga ito dahil sila raw ay nabiyag ng mga tulisan. Ayon sa kwento ng mga babae ay nilusob kagabi ang mga tulisan at pinagbabaril sila. Inumaga lamang daw sila sa paglalakbay dahil nagpahinga sila at hindi na malayang nakatulog. Aba, sino naman ang tumulong sa inyo? Tanong ng kapitan. Isang lalaki ho, hindi namin namukaan dahil puno ng dugo ang mukha niya. Pero nakita ko siyang gumagapang para puntahan ng kubo ng mga tulisan. Para siyang isang hunyango, nagiging kakulay niya ang bagay na kanyang madidikitan. Paliwanag ng isang babae. Nagkatinginan ng lahat. Iisa lamang ang nasa isipan nila kung sino ang lalaking yon. Tahimik lang naman ako nakikinig at hindi nagpapahalata. Agad na lumisan ng kapitan ng umagang yon. Hindi na ito takot na umalis para mag-report sa mga pulis dahil alam niya na ubos na ang mga kinatatakutan nilang mga tulisan. Umuwi na rin kami ni Lola ng araw na yon. Ang sabi ni Insan Berto, hindi raw nahanap ang lalaking hunyango na sinasabi ng mga babae pero lahat daw sila'y nagpapasalamat dahil sa wakas ay ligtas na ang baryo nila sa kalupitan. Marami akong napaslang ng gabing yon pero wala akong pinagsisiyan. Hindi ko man natupad ang pangako ko sa kaibigan kong albularyo dahil nagamit ko ang mutya ng hunyango sa kasamaan. Pero alam kong mas maraming buhay akong nailigtas dahil kung hindi ko sila napaslang ng gabing yon, sigurado na mas marami pa silang inosenteng buhay na sisirain. Hindi man nila alam na ako naging tagapagligtas ng baryo. Nakilala naman nila ako at binansagan bilang Manong Hunyango. Sapat na sa akin na malamang hindi na sila nakakulong sa baryo na yon
at malaya silang nakakaalis at namumuhay dahil wala ng mga tulisang minsan ay nagdala ng impyerno sa kanilang buhay. Hanggang dito na lamang po ang kwento, Sir Joseph. Maraming salamat po sa inyo.